Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalaki, shoutout kay Emily Lamtria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos niyang itaas ang kanyang baso at i-clink ito sa kanila, tumingin siya kay Hua Xiangyo sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, ito rin ang pinakamagandang kayamanan, ito rin ang 12 dilag sa mundo, at mayroong higit sa 100,000 na mga tropa sa ilalim, ang utos ko. Para sabihin sa iyo ang totoo, mahirap tanggihan ang mga chips. Sa pagtingin sa Aaron ay hindi ito may baba, sina Fu Tian at Fu Mei ay tumingin sa isa't isa na may ngiti at ibinaba ang malaking bato sa kanilang puso. Hanggat ang mga mahiwagang tao ay maaaring lumuhad sa mga pamilyang Fuya, ang momentum ng mga pamilyang Fuya ay lalawak ng walang hanggan. Kahit nabigyan sila ng ilang oras upang umunlad, mayroon silang kwalipikasyon at kakayahang maging pang-apat na pinakamalaking puwersa sa mundo, at mabawi pa ang posisyon ng 3 pamilya balang araw sa hinaharap. Bilang resulta, magkaiba ang mga ideya nina Fu Tian at Fu Mei, ngunit sa magkatulad na sakam na mga resulta, inilalabas nila ang mga bagay upang tingnan ang kanilang mga pamilya ng sunod-sunod, kasama ang pang-uudyok, upang subukang isama ang Aaron. Kung alam iyon ng dalawang tao ang Godman, na pinaghirapan nilang lumuhad dahil sa totoo lang ay pag-aari nila, at wala man lang kailangan, ipaglalaban nila ang buong pamilya, kahit natakot sila sa kamatayan. At ginawa nilang mag-isa ang lahat. Bago namatay si Fuyan, naplano niya ng mabuti ang lahat para sa kanyang pamilya. Minsan nga naisip niya na ang kanyang kaayusan ay hindi hahayaang bumagsak ang kanyang pamilya sa sarili niyang pagbagsak. Sa kabaligtaran, dahil sa pagkakaroon ng Aaron at Ivory, hahayaan niyang muli ang kanyang pamilya sa mas matibay na kalsada. Hanggang isang araw, sa halip na tuktok ng asol na bundok, kontrolin ang mundo sa lahat ng direksyon. Marahil ay hindi niya inaasahan na ang kanyang mga inapo na hindi karapat-dapat ay wawasak ng lahat ng mag-isa. Kung ang Fuyan Spring ay may kaalaman, ngunit ang tunay na katawan ay hindi, ito ay tinatayang na ang kabaong ay sumabog, gusto kong tumalon at sampelan si Fu Chan sa mukha. Sige, kukunin ko. Aaron tapusin ang sinasabi, din huwag mag-aksaya ng mga salita, direktang ilagay ang jade sa bulaklak sa space ring. Tingnan ito. Fu Mei sa oras na ito ay mag-alis din ng Amerikana, kaliwa upang magsuot ng sexy maikling damit, samantalahin ng malumanay sa Aaron ng katawan, lamang, ito umaasa, Fu Mei halos isang pagsuray-suray direktang nahulog sa lupa. Dahil nakaalis ang Aaron, anong ginagawa mo? Nagkunwaring nagulat si Aaron. Halos mabali ang mga ngipin ni Fu Mei, ngunit maya-maya, na may nahihiyang ngiti, sinabi niya, grabe siya. Nakalimutan mo na ba na ang mayor ay kabilang din sa mga bagay na ito? Nako, gusto ko ng Hua Xiangyo at Shirji. Tama, pero accessory ka. Aaron umiling si Baji at sinabing, asawa si Fuyao. Hindi mo sinasadya, asawa ka diba? Ako, lahat kayo mga asawa. Paano magiging mas maganda si Fuyao kaysa sa inyo? Higit pa rito, ang pinakamahalagang bagay ay, napalingon si Han Sanchen sa kanyang mga labi. Pagkaraan ng mahabang panahon, hinintay niyang magunat ng leeg ang dalawang lalaki, naghihintay sa ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Pagkatapos ay sinabi niya, ang ranggo ay hindi sapat. Panipi,
Nang marinig ito, halos sumambulat ang mga baga ni Fumei sa galit. Nabuhay siya sa anino ni Ivory sa buong buhay niya. Hindi siya handang magselos. Ang higit na ikinabahala niya ay ang sabi ng iba na hindi siya kasing galing ni Ivory, na siyang susi sa kanyang puso. Maaari Aaron hindi lamang sinabi, mas mahalaga, ngunit din ridiculed kanyang duwan ay hindi sapat. Karapat-dapat bang makipagkompetensya sa akin ang asong iyon? Isa lang siyang sirang sapatos na isinusuot ng mga tao sa lupa, at ako ang ginangnang Panginoon ng lungsod. Napakagatlabi si Fumei. Ang hirap kontrolin ng mood niya. Ngunit biglang, nakangiting sinabi niya, o natatakot ka ba sa aking asawa? Sa takot na masaktan ang Panginoon ng lungsod ng Chanho at suotin siya ng berdeng sombrero. Kumakain lang si Aaron sa pagkain na halos lumuwa, nakatingin sa Fumei na tiwala sa sarili, Han 3,000 talagang hindi alam kung saan siya nanggaling sa tagahanga ng tiwala sa sarili. Ang problema ay ang pangit ni Ye Shijun. Nasusuka ako kapag naiisip ko na nakahiga siya sa'yo at ako naman ang nakahiga sa'yo. Nagkunwari si Aaron na sobrang depressed. Pulang-pula ang mukha ni Fumei, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Nagsimula siyang magsisi sa paghahanap sa pangit na lalaking si Ye Shijun, kung hindi, hindi siya matatanggihan. Sa pag-iisip nito, bigla niyang kinasusuklaman si Ye Shijun. Aaron bagay ay hindi masyadong malaki, huwag bitawan, patuloy na hampasin habang ang bakal ay mainit na paraan. Sa tingin mo, ito ay tulad ng isang kagandahan, gourmet, gusto ko talagang kumain ng isang kagat, ngunit, ito nahulog sa dumi, kahit malinis, kumakain ka pa rin. Natigilan si Fumei, halos nakalimutan na niyang huminga. Makalipas ang mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag, ngunit nanginginig pa rin ang kamay niya. Gayunpaman, hindi siya nagalit kay Aaron, dahil pinatunayan siya ni Aaron at sinabing siya ay isang kagandahan at delicacy, na nagpapakita rin na kaya niyang tingnan ang kanyang sarili. Kaya naman, nagalit siya kay Ye Shijun. May punto si Aaron sa pagsasabing maaari siyang umakyat sa mas mataas na antas. Ngunit nadamhan ito ng dumi ni Ye Shijun. Nakatingin sa tahimik na pagpipigil ng hininga ni Fumei, hindi mapigilan ni Aaron na matawa. Sa kabutihang palad, mayroong isang maskara, na hindi nagpapalam kay Fumei ng anumang kakaiba. Sa oras na ito, biglang yumuko si Aaron at inipon ang kanyang katawan sa harap ni Fumei. Nang natatalo si Fumei, biglang humigpit ang ilong ni Aaron at sumangot. Bahagyang namula ang mukha ni Fumei at bahagyang natigilan ang kanyang mukha. Kahit na siya ay napaka-aktibo, di napakadabaw cherry, ngunit sa Aaron biglang malapit sa katawan, para sa isang oras din ay hindi sumasalamin sa ibabaw, lengleng tumingin sa kanya sa harap ng kanyang sniff. Gayunpaman, siya ay lubos na kumpiyansa. Sa bagay, ang pulbos ng rouge sa kanyang katawan ay binibili ng maraming pera. Ang bango ng tsaa ay ganito lang. Anong problema? Sabi ni Fumei na may pulang mukha. Napalingon si Han Sanchen at umiling, mabango, mabaho, mabaho, mabaho talaga. Sayang naman. Bakit hindi ka muna maligo? Panipi. Sa madaling salita, si Fumei ay isang leng sa una. Paglabas niya, espesyal siyang naliligo. May marumi ba? Pero sa sumunod na sentence, biglang namula ang mukha niya, dahil bigla niyang naaninag ang sinabi ni Aaron. Hindi ito nangangahulugan na hindi siya malinis, ngunit tumutukoy sa lasa ni Ye Shijun. Dahil sa matinding hiya niya, namula siya. Kasabay nito, puno siya ng galit at puot kay Ye Shijun. Si Fumei ay hindi nakaupo sandali, at hindi rin siya maliligo. Hiyang-hiya siya. Kung makakapili siya, gusto niyang lumabas sa ilalim ng mesa. Sa ilang sandali, hindi alam ni Fu Tian kung ano ang sasabihin, ngunit mayroon lamang siyang awkward na ngiti sa kanyang mga labi. Aaron lihim ng ngiti, hayaan mong sabihin ang masamang salita ng aking asawa, baguhin ang pattern upang i-play patay sa iyo. Nga pala, napakalinis nitong 12 dilag. Punta ka sa inn at hintayin mo muna ako. Aroy smiles. Bahagyang tumagilid ang 12 Jidon at nagbigay ng saludo kay Aaron. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nasa Fu Tian at Fumei. Bilang mga lingkod ng pamilyang Ye, kailangan nilang sundin ang kanilang mga huling utos. It's a blessing for you to be able to take a fancy to you. You should serve you well in the future, you know. Malakas na tumango si Fu Tian sa kanila. Buti na lang at naghanda ako ngayon dito.
Kung hindi, kung aasa lang ako sa isang Fumei, maaaring ito na ang katapusan ng usapin. Oo, matalinong sinagot ni 12G ang isang boses, bahagyang napaatras. Nang umalis ang 12G, muling itinaas ni Fu Tian ang kanyang baso, sinusubukang lutisin ang kahihiyan ng eksena. Halika, dakilang siya, nais kong bigyan ka ng toast. I wish us a happy cooperation. Tulungan ang langit na ngumiti. Tumanggo si Aaron, hinawakan ang isang tasa at uminom. Si Fu Mei ay tumingin kay Fu Tian, at ngumiti si Fu Tian, dahil tinanggap mo ito, darating ang aming sinseridad. Ano ang tungkol sa iyo, dakilang siya? Anong sinseridad ang gusto mong ipakita ko? Bahagyang natigilan si Aaron. Ngumiti si Fu Tian, galing siya, dahil kasama ka namin ngayon, dapat ba? At ngumiti si Fu Tian. Haha, madaling sabihin. Maaari kang dumating sa oras na iyon. Hindi ako makikialam. Aaron Evil smile. Good, good, good. Tuwang-tuwa si Fu Tian. Kasabay nito, hindi ko maiwasang mapangiti. Fumang, sa tingin mo ba talaga na kapag nakatakas ka sa kulungan, ligtas ka talaga? Gustong gumawa ng bagong simula. Dapat na naginip ka. Mayroon ding Fuyao, naghihintay para sa iyo, ay magiging walang katapusang pagpapahirap, at hindi kailanman makikita ang araw sa bilangguan. Pagkatapos ng reception, bumalik ang Aaron, at inakay din sila ni Fu Tian at Fu Mei pabalik sa tirahan ni Ye. Sa gabi, pumunta si Fu Tian sa piitan ng pamilya Ye at tiningnan ang malupit na mga tool sa pagpapahirap. Naisip niya kung paano pahirapan sina Fu Mang at Fu Yao noong panahong iyon, na may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Ang silid ng Panginoon. Kalahating oras na ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Kinagat ni Fu Mei ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay galit, nabaliw tulad ng isang tuloy-tuloy na talulot foam sa kanyang katawan, sa pamamagitan ng daloy ng tubig upang panasan ang kanilang katawan desperately. Dahil sa sobrang lakas, ang balat ng buong katawan ay karaniwang namumula sa pamamagitan ng kanyang pamunas, at naglalabas ng matinding sakit. Hindi na mapigilan ni Fu Mei. Binasag niya ang kanyang hysterical na kamao sa tubig sa balde ng paliguan, at ang tubig ay tumalsik sa buong lugar. Ang magagandang mga mata ni Fu Mei ay nanlilisik ng husto. Hindi siya payag, napupuot siya, galit siya. Malinaw na maaari kang magkaroon ng isang relasyon sa isang misteryosong tao, at maaari mong samantalahin ang babae na ito upang umakyat sa langit, at tumayo sa isa sa mga nangungunang posisyon sa mundo, upang ang hindi mabilang na mga tao sa mundo ay yumuko sa trono. Gayunpaman, dahil hinawakan ni Shi Jun ang kanyang sarili, ang lahat ay nawasak. Ang kaila-hilakbot na bagay ay kapag ikaw ay malapit ng magtagumpay, ngunit dahil malapit ka ng matalo, mamimiss mo ito ang paninindigan ni San Chen sa kanyang kagandahan at maging ang kanyang insinuation na nais niyang maging isang malaking pag-asa sa kanyang puso ay nasiyahan din sa kanyang kawalang kabuluhan at tiwala sa sarili, ngunit ang tanging tumanggi sa kanya ay naging tinak sa kanyang puso. Ang mga salita ni Aaron ay ganap na nakontrol ang kaisipan ni Fu Mei. Hindi niya akalain na kung hindi dahil kay Shi Jun, nasaan siya ngayon? Paano siya kwalipikadong makipag-ayos sa Aaron? Noong panahong iyon, kampante siya dahil sa wakas ay nakarelasyon niya si Ye Shi Jun at itinali ang kanyang hita. Ngunit nakalimutan niyang malinaw na alam niya na ngayon, ang mumunting tamis at kaunting swerte ay naging ugat ng puot ngayon. Si Ye Shi Jun ang sum-ire sa kanya. Sa oras na ito, uminom din ng alak si Ye Shi Jun at bumalik sa kanyang kwarto. Ang mga salita ni Aaron sa kanyang tainga ay labis na natakot sa kanya, kaya't siya ay palaging nasa masamang kalagayan. Bilang karagdagan, lumabas din si Fu Mei ngayon. Nagsama na lang siya ng ilang kaibigan para maghanap ng mga babaeng makakasamang maiinom. Gayunpaman, mahal na mahal ni Ye Shi Jun si Fu Mei. Sa halip na manatili sa kanyang kasintahan tulad ng kanyang mga kaibigan, siya ay umuwi. Nang marinig ang tunog ng tubig sa banyo, ngumiti si Shi Jun at hinubad ang kanyang damit na lasing, pagkatapos ay nagtago. Ilang sandali pa, lumabas si Fu Mei sa banyo, nakabalot ng ginto at jade na sutla, at dahan-daang lumabas na may misteryosong poster. Umupo lang si Fu Mei sa tabi ng kama, biglang sumugod si Ye Shi Jun at direktang pinatumba si Fu Mei. Nagulat si Fu Mei, ngunit nang makita niya si Ye Shi Jun, ang buong mata niya ay biglang nainip.
Pagharap sa halik ni Ye Shijun, direktang ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi. Ilang beses sinubukan ni Ye Shijun, ngunit nabigo. Tumawa siya, "Madam, ano pong problema? Gusto ko po kayong paglaruan di ba?" Agad na tinitigan ni Fu Mei si Ye Shijun ng galit at sinabi sa malamig na boses, "Alam mo bang mabaho ka?" Tingnan ang Fu Mei galit, "Kayo Shijun isang leng." Pagkatapos, pindutin ang isang alak dumighay, scratch ulo, "Mayroon ba ako baho?" "Ito stinks, syempre. Mabaho ito sa kamatayan." Sinasamantala ang natulala na sandali ni Ye Shijun, pinalayas ni Fu Mei si Ye Shijun. Pagkatapos, sinabi niya sa malamig na boses, "Umalis ka, huwag mo akong hawakan." Iniwan ni Ye Shijun ang amoy, tamang amoy, bagamat may kaunting alak, ngunit siya ay napakabango. Gayunpaman, inutusan siya ng kanyang asawa na bumalik sa banyo at maligo nang nagmamadali siyang lumabas. Walang anino ni Fu Mei sa silid noong mga oras na iyon, na labis na nagpalungkot kay Ye Shijun. Nagrupo ng mga babaeng kasosyo matagumpay na hook out ang kanyang interes, siya, panatilihin ang kanyang katawan tulad ng jade, pabalik upang mahanap ang kanyang asawa upang magbulalas, ngunit sa oras na ito ay maaari lamang pigilin ang likod sa oras na ito, sa ilalim ng buwan, sa isang mansyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.